Hello! Kumusta kayo? Ngayon may pag-uusapan tayong isang napakagandang kwento na galing mismo kay Jesus. Isang kwento to na magtuturo sa atin ng isang sobrang mahalagang aral tungkol sa pananalangin. Isipin nyo nga muna to. Meron ka bang isang bagay na gustong-gusto mo talaga? Halimbawa, isang bagong laruan, o di kaya ay makapasa sa exam, o gumaling yung alaga mong aso. Yung tipong halos araw-araw mo nang hinihiling? Kasi, yung kwento natin ngayon, tungkol yan sa isang taong ganyan din katatag. Okay, game na! Tara, simulan na natin. Sa kwentong to, may dalawa tayong bida. Isang biyudang mahirap at isang hukom na, makapangyarihan nga pero hindi naman makatarungan. Uunahin muna natin tong hukom. Isipin nyo ang trabaho niya ay magbigay ng hustisya, di ba? Pero, kabaliktaran yung ginagawa niya. Wala siyang pakialam kung tama ka man o mali. Ang importante lang sa kanya, ang sarili niya. Ngayon, eto naman yung byuda. May problema siya. May kaaway na laging nangaapi sa kanya. At dahil mag-isa na lang siya sa buhay at wala siyang yaman, yung hukom na lang talaga ang pag-asa niya. Kaya naman, pabalik-balik siya sa hukom para humingi ng tulong. Pero siyempre, dahil masama yung hukom, anong ginawa niya? Binaliwalaan niya lang yung babae. Paulit-ulit niya itong itinaboy. Pero alam niyo kung anong aabangan dito? Yung byuda, hindi siya sumuko. Grabe no, kahit parang hangin lang siya sa paningin ng hukom. Kinabukasan, nandun na naman siya, humihingi pa rin ng tulong. At dito na nagbago ang ihip ng hangin. Sa sobrang kakulit ng babae, napagod at napuno na yung hukom. Parang sinabi niya sa sarili niya, naku naman, wala man akong pakialam sa Diyos o sa tao, pero ang kulit-kulit nitong babaeng to, ibibigay ko na nga yung gusto niya para lang tigilan na niya ako. Narinig niyo yon? Tinulungan niya yung byuda hindi dahil naawa siya, kundi dahil naiinis na siya sa kakulitan. Okay, so ngayon, dito na natin makikita yung pinaka-importanting aral ng buong kwento. Ginamit ni Jesus yung masamang hukom para ipakita sa atin hindi kung ano ang Diyos, kundi kung gaano sila kaiba. Sobrang magkaiba. Tingnan niyo to, dito pa lang, kitang-kita na. Yung hukom, makasarili. Ang Diyos, punong-puno ng pagmamahal. Yung hukom, naiinis kapag kinukulit. Pero ang Diyos, pinapahalagahan niya ang bawat anak niya. Yung hukom, walang awa. Pero ang Diyos, puno ng habag. So ito yung tandaan natin. Tumulong yung hukom dahil sa inis, pero tumutulong ang Diyos dahil sa pag-ibig. At hindi ito basta-bastang pag-ibig Ang pag-ibig ng Diyos ay infinite. Ibig sabihin, walang hangganan, walang katapusan, hindi nauubos. Ganyan kalaki at kalalim ang pagmamahal niya para sa'yo. Okay, balik tayo sa kwento. Naaalala niyo pa ba yung kaaway ng byuda? Well, ayon sa paliwanag ng talinghaga, tulad niya, mayroon din tayong sariling kaaway. At ang kaaway na to ay si Satanas. Pero hindi siya yung halimaw na may sungay na nakikita natin sa mga cartoon. Ang tawag sa kanya ay ang tagapag-akusa. Kasi yun mismo ang trabaho niya. Ang manisi, ang magparatang at ang maninlinglang. So paano niya to ginagawa? Simple lang. Ipaparamdam niya sa iyo na ang sama-sama mo dahil sa mga pagkakamali mo. Ibubulong niya sa iyo na, nako, wala ka ng pag-asa o hindi ka tutulungan ng Diyos. Ang gusto niya, maramdaman mong wala kang halaga para unti-kunti ka mawala ng loob at lumayo sa Diyos. At diyan na bumabalik yung lahat sa pinakaunang sinabi sa kwento na dapat tayong laging manalangin at huwag panghinaan ng loob. Ito ang sagot natin. Ito ang panangga natin laban sa tagapag-akusa. So ano yung tatlong aral na pwede nating gawin? Una, sabihin natin sa Diyos lahat ng problema at worries natin kahit gaano pa yan kaliit. Pangalawa, maging matigyaga tayo sa pagdarasal parang yung byuda. At pangatlo, ito yung pinakamahalaga, magtiwala tayong nakikinig siya, hindi dahil makulit tayo, kundi dahil sobrang mahal niya tayo. Ang ganda ng puntong ito, no? Kapag feel talaga natin na kailangan natin ng tulong, doon lumalabas yung pinaka-sincere na panalangin. At alam nyo ba, yung mga taimtim na dasal na yun, naaantig ang puso ng ating Ama sa langit. Hindi siya tulad ng hukom na kailangan mo pang pilitin. At ito na, mga kaibigan, ang panghuli at pinakamagandang pangako na iiwan sa atin ng kwentong to. Isipin mo to, kahit yung pinakamahinang bulong ng puso mo, naririnig yan ng Diyos. Kahit pakiramdam mo walang ibang nakakarinig sa'yo, yung dasal mo, umaakyat yan sa langit at mas malinaw pa sa lahat ng ingay sa mundo.
At ito ang kanyang pangako, hinding-hindi niya itataboy ang sinumang lumalapit sa kanya ng tapat. Walang nasasayang na dasal, bawat isa, bawat salita, mahalaga at naririnig niya. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ngayong alam mo nang may Diyos na nagmamahal sa iyo ng walang hanggan at laging-laging nakikinig, ano yung bagay na buong tapang at pag-asa mong idudulog sa Kanya sa panalangin? Pag-isipan mo yan.